So, himayin natin yung isyong yan dahil makakasama natin via Zoom si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Good Prof. afternoon, sir. Good afternoon. Yun nga po, Professor, sa tingin niyo bakit nasama itong campaign donors? At saka bakit parang dahil nga doon sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, na-implicate tuloy itong mga donors at and eventually napasama din si dating Congressman Mike Defensor. Actually, pagtutuwid lang muna. It's not about the two businessmen who have been implicated. I'm operating on the premise ng hypothetical na implication nito dahil itong dalawa ay nagbigay ng pera kay Senator Marcoleta bilang kontribusyon sa kanyang kampanya. Ngayon, nagkakaroon tayo ng komplikasyon kasi pagdating, kunya, unahin natin ng COMELEC, di ba? Si Rodante Marcoleta, nung binigyan ng pera, hindi pa siya kandidato. Ang rule ng COMELEC, nagsisimula ka lang maging kandidato sa simula na ng kampanya. So therefore, technically, hindi pa obligado si Marcoleta mag-submit ng SOSE at hindi isama niya sa SOSE niya yung nakuha niyang donasyon. However, sa kalakaran ng COMELEC, kapag ginamit ni Marcoleta yung pera sa kampanya, obligado yung nag-donate na ideklara sa COMELEC yun. So kita mo yung inequality na yung kandidato na siyang binigyan ng pera, hindi obligadong report sa SOSE kung natanggap niya before the campaign period. Pero kung ginamit yan yun sa kampanya, ang obligado ngayon mag-report yung dalawang nag-donate. So doon na makita mo may problema sa batas. Pangalawa, yung tukol naman dito sa plunder case na na-implicate yung dalawang businessmen. Hindi ko sinasabing hindi sila kasama sa conspiracy that has to be proven, right? But the presumption is innocence, di ba? Kasi nagbigay sila ng pera kay Marcoleta at nagbigay, ayon sa mga report, sila naman yung nag-file ng donor stocks. Masalita legal yung pagbibigay nila, 25 million yata sila, I don't know, but it is not more than 50 million. Ngayon, si Marcoleta ang nag-fail na magdeklara sa kanyang SALN. At siya yung nagtanggap ng pera ng above 50 million. Right? So therefore, bakit napasama sa plunder yung dalawa? So ito, ang tanong ko dito ganito. These are people who are private citizens who like to contribute to the campaign of a person. It is that person who failed to submit a SALN or a SOSE. Yung nag-contribute ang kasama. So ang iniisip ko dito, first of all, let me just qualify. I'm not even sure whether these two people are part of the conspiracy. But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who would like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigay ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a SOSE. Tapos ginamit sa kampanya, ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Pagdating naman sa plunder, paano kung yun ay yung suma total ng mga natanggap ng kandidatong yun ay above 50 million, baka ikaw ay makasama din. So my feeling is, we have to fix the law. Because this, ang problema na nga natin sa campaign, hindi na, lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot lang yun yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay. So yun ang point ko dito. Oo, so Prof, sumakatawid, lumalabas na dahil nga doon sa kabiguan ni Senator Marcoleta na ideklara itong mga, siguro I could presume na in good faith naman yung nasa isip nitong mga donors na ito, kaya sila nadamay. Kaya sila tuloy nadamay doon sa kaso na on their end, wala naman silang pananagutan dahil nga ang dapat na nagdedeklara nun sa kanilang SOSE ay yung kandidato. Precisely, kasi ang presumption naman natin, good faith and regularity, di ba? Lalo na kung yung mga businessman nag-file naman ng donor, nagbayad naman ng donor stocks.
So ang ano kasi dito, pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao 'yon. Tapos para lang makalusot. Pwede 'yon. I'm not saying that that's not possible, but it is the burden of proof lies on those who are accusing, and therefore the government, because it's a criminal offense. So ang ano ko naman dito, I'm thinking of anyone. Wala na sa labas na sa kaso ni Marcoleta. Ang mga malalaking kandidato, okay lang, marami na yung pera eh. Yung mga maliit na kandidato, maaaring maepektuhan nito. Wala, hindi na, mag-iingat na, ako mismo, mag-iingat na ako magbigay. Kunyari, meron akong 20,000, gusto kong ibigyan kakandidato si Sandro, kunyari, hindi ko alam, binigyan ko ng 20,000. Hindi niya nadeklara sa sose niya, dahil hindi pa naman siya kandidato. Pero ginamit niya sa eleksyon. So, ibig sabihin sa COMELEC, libre siya kasi nung nakuha niya yung pera, hindi pa siya kandidato. So, technically, wala pa siyang violate na batas. Ang tanong dito ngayon, kapag si Sandro kumandidato na ginamit niya yung pera ko na dinonate, ako ay yung obligadong mag-report sa COMELEC na nagbigay ako sa kanya ng 20,000. Paano kung nalimutan ko na nagbigay? Paano kung hindi sinabi ni Sandro na kandidato siya? Ako pa ngayon ang makakasuhan ng failure to follow election laws. Samantalang nagmamagandang loob lang ako, gusto kong sumali sa electoral process kasi parte ng electoral process is campaign finance. Ay lalo na pag plunder ang ikakaso. Diba? So sabi niyo nga may chilling effect to Yes. sa mga campaign contributors, no? Sa mga darating na halalan. Parang yung mga paano pa kasi isa yan sa mga pwede mag-participate ang citizen sa kampanya sa election. Pwede kang kumandidato, pwede kang mangampanya para sa tao kung allowed ka. At yung isa magbigay ng donasyon sa kandidato. Yung isang fundamental element ng isang democratic process, which is the donation to the campaign, could now be undermined by these two kinds of loopholes in the law. Yun nga, so may butas sa Parang ang batas. napaparusahan pa yung gustong sumali lang sa proseso at magbigay ng pera sa kung sino gusto nilang kandidato, nagkataon yung kandidatong gusto nilang bigyan ng pera o bigyan nila ng pera, nagpabaya sa kanilang obligasyon na mag-file kung sa SOSI man o sa SALN. So marami rin yan, pihado, no, Professor? Marami rin kandidato yung nasa ganyan ding sitwasyon. Apo. At saka mismo nga si Commissioner Garcia, si Chairman Garcia na ang nagsabi na ayusin na yung batas na yan. Kasi wala namang magagawa ang COMELEC kundi mag-comply. Nasa batas yan eh. Ang kandidato, pag hindi pa nagsimula ang kampanya, pwede pang tumanggap ng pera, kahit gagamitin niya sa kampanya, hindi niya kailangan i-report yung donasyon na yun. Pero yung nag-donate, kapag binamit tayo sa eleksyon yung dinonate niya, kailangan niya nang mag-report. So, it's a loophole. So, mismo si Commissioner Garcia, pinoint out na yun, na kailangan palitan yung batas na yan. Kasi wala magagawa ang COMELEC, they have to implement the law. At saka partner at prof, naisip ko, kunwari, ikay talagang matinong politiko, at dahil nga nakikita naman natin to yung paggamit din ng intelligence at confidential funds, kailangan talagang masinop ka. Kung ang gagawin mo ay magfa-fundraising ka, so hihingi ka ng mga donasyon, siguro marahil mula sa mga kaibigan mo o hindi. Ang problema doon, kapag ikay tatakbo ulit, kunwari may sumobra doon sa mga ibinigay sa pondo, hindi mo nagastos lahat, at ginamit mo sa kampanya, so doon magkakaproblema, Prof, di ba? Well, pag ganyan kasi pwede nilang ilusot na galing na rin sa kanilang pera Dinonate na sa kanila. Dito nga sa kaso nitong dalawang businessman kay Marcoleta, kung nag-donate sila before the campaign, kahit pa yan gagamitin sa eleksyon o kung hindi man yan ginamit sa eleksyon at nagbago lang ang isip ng Marcoleta, technically the presumption is that it is fair. It is in good faith. Bakit sila kasama sa plunder case? Samantalang si Marcoleta naman yung lumagpas sa 50 million yung perang pinakilos. Ang donasyon naman itong dalawang ito, hindi naman 25 million. Hindi naman 50 million, parang 25 million yung lata. So bakit sila kasama sa plunder? Dahil may conspiracy. So, nasaan nyo? So, well, of course, I'm not saying, I think the Department of Justice or the Ombudsman, they have intelligence, so they probably have reason. Kaya nga lang, baka naman sa ibang sitwasyon, malagay sa alanganin. I'm more worried about people not participating anymore in the electoral process by giving funds to candidates just because
they will be afraid that they can be implicated on cases na wala silang kasalanan, na may kasalanan yung kanilang binigyan ng pera. Lalo kung kaya magdo-donate, malay ko bang may batas palang ganun. Di ba? Hindi lang ako magbigay ng pera. Di ang kawawa dyan, actually, yung mga kandidatong nangangailangan ng pera. Which is usually opposition, minority, yung mga cause-oriented groups. Di ba? Yan yung mga nangangailangan ng donasyon eh. So kapag hindi na magbigay ng donasyon ang mga tao, saan kukuha ng pera ang mga kandidato? Lalo na yung mga maliliit na kandidato. At syempre, ang tatakbo na lang yung mga datihan ng politiko. Kaya mo hindi na kailangan mag-donate. Hindi na kailangan na i-donate. Hindi na kailangan na donasyon dahil mayaman na sila. Mayaman na. Nakapag subi na. No? Yun nga. Yung mga kailangan magbigyan ng pera, yun na yung maaaring hindi na makatanggap dahil matatakot ang mga tao. At hindi na aalis sa pwesto dahil hindi na sila mapapalitan. Dahil bakit ka patatakbo kung magkakaroon ka ng problema doon sa donations mo? Dahil nasa pwesto, magsusubi na ngayon. Ang gagawin mo na lang magbibigay ka ng pera pero kukulitin mo yung kandidatong pinagbigyan mo ng pera. Araw-araw mo tatawagan. Nagdeklara ka na ba sa SALN? O kaya sa SOSI mo. Sino ba naman ang gagawa ng gawin? Parang nakakahiya. Kung ang binigay mo lang naman 10,000, lang ang kulitin yung kandidato. Di ba may anonymous pa? Pwede ba yun? Di ba? Parang mawawala na rin yung anonymous kasi pag kinulit mo, pag finalo up mo, sir, kayo ba nag-file na nilagay mo ba yung ibinigay ko sa yung pera sa SALN dahil hindi ka pa kandidato? Or yung baga ay ginamit mo ba yung dinonate ko sa iyo na sa eleksyon, kailangan ko mag-report, 'di ba? Sabihin mo sa akin. Paano kung hindi ganoon? Pero tsaka paano yung mga in-kind, yung mga t-shirt, ballers, 'di ba yung mga ganon? Yung mga stickers. Yormen, nakapagpaano ko lugaw nung campaign rally mo. Considered contributions in kind yan. So kailangan i-report mo rin yan. Nako, ang dami pala. Ayoko na tumakbo. Hindi, ayoko na magbigay ng pera. Pag gano'n, ako na ngayon nagbigay, ako pa yung kailangan sumulat sa COMELEC na itong binigay ko. Pero napansin ko nga, Prof, the past few years, parang ang dami nating nakikitang mga paglabag sa SOSE, Parang paano kaya natin mapapwersa? Diba, hirap din naman ang COMELEC dyan. Una, konti rin naman yung tauhan nila para isa-isahin yan. Professor, di ba, I'm sure, yung kanilang pagsabit ng SOSE, na isa-isa na ba yan? Well, ang alam ko nirarandomize lang nila at saka pag may mga nakakarinig ng reklamo, sa kanila titingnan pag may complaint. Kunyari, usually kahit nga violations na iba diba? Usually initiated din yung mga natalo, yung mga kalaban na gusto magreklamo. Siyempre yun ang una-unahin. Pero yung lahat, yung 100% at titignan, tama kayo, kulang talaga ang tao ng COMELEC. Kasi naalala ko nga meron kami project dati nung tinuturuan kami kung paano investigative journalism. So may isang presidentiable, ganito kakapal yung SOSE niya. Kaya nga. Kasi bukod doon sa mga deklarasyon sa naka-table tsaka doon sa form ng COMELEC, pati photocopy ng lahat ng resibo at acknowledgement receipts kasama doon. So pwede mo siya talagang i-check. Kaya nga lang, diba matrabaho yun? Opo, talagang matrabaho talaga yun. Mamanu-manuhin mo yun. Parang katulad yan ng COA na minamano-mano ma-acknowledgement receipt sa confidential fund. Correct. Buti ang COA, ganyan talaga trabaho nila. Nag-audit sila ng expenses. Ang COMELEC, hindi ko alam. I'm not sure kung ilan yung tao kanilang nagche-check ng mga SOSE. Tsaka yan masagot mo lang naman yung requirements kuning-kuning naman yan Buti naman kung talagang dinedeklara mo lahat, di ba? Kaya nga usually ang nagtitrigger niya yung mga protesta, yung mga reklamo ng mga natalo. Yun usually ang pinakamagandang simula. Or katulad dito nangyari kay Marcoleta, nasampulan siya, di ba? Tsaka sa kanyang bibig naman kasi nanggaling na yung mga ganun.
At saka minsan ngayon nga siguro kakamadali rin mag-submit kasi kapag hindi ka nag-submit niyan, pwede kang Within hindi ano ba? makaupo Parang Within 1 year. One At saka alam mo si Marcoleta kasi hindi lang naman sarili niya pinahamak din niya rin yung nagbigay sa kanya ng pera. Kasi sinabi niya kasi di ba na parang may nagbigay sa akin pero sabi nila wag ko na lang daw gagamitin ko ito pero wag na sa lang daw silang ngalanan. Na ibig ko sabihin yan talaga naman na meron din na may intention na palang gamitin sa kampanya. Kasi sa COMELEC ganun ang rule nila. Pag may intention na nagagamitin sa kampanya, kahit binigay mo yan before the campaign period, ang may obligasyon mag-report ngayon yung nagbigay, hindi yung kandidato. Kita mo yung irony nung yung binigyan mo na gumastos, lusot siya na hindi niya nilagay sa SOSE kasi hindi pa siya kandidato nung binigyan mo. Ikaw, dahil yung pera, sinabi mo na gamitin niya sa kampanya, kailangan mong mag-report. So yun yung problema sa batas. Parang naalala ko, parang pag mahirap ka, problema mo yung mga nangihingi sa'yo ng pera namamali mo sa'yo kapag ikay politiko, problema mo ngayon yung nagbibigay sa'yo ng pera. Baka hindi mo ma-declare ng SOSE. Promise ko kayo papangalanan. Pero talagang marami tayong batas na kailangang ayusin. Sana ayusin to ng Congress. Sana magawan to ng paraan. Kasi mukhang I fear that it's going to diminish or dampen another route for people participation in electoral exercises, which is, sabi ko nga, the way you participate in an election is either you run for office, you vote during elections, you campaign for someone, or you give funds to someone. Tsaka kung naniniwala ka, yung isa doon parang ma-undermine na sa ganitong inconsistent sa ating mga batas. Tsaka kung naniniwala ka rin naman, sabi mo nga, yung participation dyan sa eleksyon, kung naniniwala ka sa isang kandidatong yun at gusto mo talaga siyang manalo, syempre, yun ang pinaka, di ba, natulong 'di ba? Yung pera rin syempre para nga naman makaikot-ikot, panggasto sa kampanya, 'di ba? Tsaka may principle kasi tayo sa batas na kung hindi mo kasalanan, dapat huwag kang maparusahan. Hindi naman ikaw may kasalanan, hindi nag-file ng salin o SOSE, 'di ba? So ang kasalanan lang talaga nitong mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray, actually wala kasi nagbigay naman sila in good faith ang may pagkakamali ay yung mismong politiko si Senador Rodante Marcoleta na hindi sila idineklara. Malay ba nilang may ganun-ganun? Baka hindi nila alam. May mga nagsasabi baka naman kasapakat sila, but that is an allegation. It has to be proven. May presumption of innocence, diba? Di kung ikaw pala politiko, kausapin mo na lang tong si Ginoong Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sabi mo, sirs, ako po idideklara ko po, hindi ko po kayo kakalimutan. Sa akin na lang po kayo mag-donate. Tsaka huwag ka kasing madaldal. Oo. Diba? Manahimik ka na lang. Nasobra kasi sa daldal din si Marcoleta. Yun na nga. Yun na nga. Marami tuloy siyang pinahamak. Pati yung gustong tumulong sa kanya. Yun lang. Huli sa sariling bibig. Ayan. Siya, sige po, siguro babantayan na lang din po natin. Pero yun nga, nagpapatuloy naman itong kasong ito dahil nga nakapiit pa rin. Yun nga, sadly, itong dalawang negosyante nakapiit din, si Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. So pwede, Prof, na maging ito yung kanilang gamitin, Bilang depensa. Bilang depensa, dalawang negosyante. Pwede naman, kasi ang isa namang depensa na hindi man lumagpas ng 50 million yung binigay nila. Tsaka kailang patunayan ng ombudsman na ill-gotten yung pera. Na illegal. Hindi galing sa sarili ng bulsa. Kailan yun ang papatunayan? Kasi pwede naman kasi, I'm not saying that this is what happened, na galing sa isang illegal na source, binigay lang sa kanila, parang sila lang yung tagabigay. Dami. Pwede yun. Pwede naman yun. Pero that is a presumption that needs, a disputable presumption that needs to be proven in court. Alright. Sige po. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa insidenteng yan. Maraming salamat po, Prof. Thank you, Prof. Maraming salamat din po. Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños.